Siya pong ang mamatay at magdanak ng dugo para mahugasan ang lahat namin mga kasalanan magpakailanman. Kaya meron po kaming kapanatagan na makapasok sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Ginawa mo po kami mga anak at tagapagmana ng kaharian ng Diyos. At alam po namin, malapit na po ang aming Panginoon, kaya napakahalaga ang aming pamumuhay Kristiyano, lalo na po sa 2025 next year. At salamat Panginoon sa pagkakataon na ito na tinipon mo po kami upang lumakas pamagitan ng inyong salita. At magkaroon po kami ng checking sa aming Christian life na ang goal po namin ay lalo kaming gagamitin ng Diyos. Salamat Panginoon at sa aming fellowship na maluwalhati po namin ang aming Panginoon, mapurihan po namin sa mga oras na ito at sa mga presentation. Hindi lang po na mag-enjoy po kami sa aming mga panonood, kundi magkaroon po kami ng kagalakan mula doon sa kanilang pinipresent na pinaghirapan po nila at makapagbigay po sa amin ng aral, lahat ng mga pinaghandaan ng mga kapatid, mga churches para sa presentation na ito. Salamat muli Panginoon sa simula hanggang matapos ay malulahati ka po namin. Ito po ay aming dinanalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus, namin tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po, Pastor June, sa pagbibigay po ng opening prayer para sa ating 2025 New Year's Retreat, General Fellowship 2. So magsiyo po na po tayo upang sa gayon po ay makapag-tuon po tayo ng pansin sa mga inihandang presentation, mga papuri para po sa ating Panginoon. Unang-una na magbibigay po sa atin ng awit papuri sa Panginoon, ito po ay pinaghandaan ng dalawang churches, ang Malolos and Angat Church. Kaya naman po, tinatawagan po ang Angat and Malolos Church para po sa awit papuri. Bigyan po natin sila ng masigabong palakpakan. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan po. Sensya, medyo kinakabahan po. All we like sheep have gone astray, each of us turning our own separate way. We have all sinned and fallen short of your glory. But your glory is what we desire to see, and in your presence is where we long to be. Oh Lord, show us your mercy and grace. Take
us to your holy place, forgive our sin, and heal our weak. We long to live in your presence once again, taking our sickness, taking our pain. Jesus, the sacrifice, the Lamb has been slain. He was despised, rejected by men. He took our sin. Draw us near to you, Father, through Jesus your Son, and let us worship before you, cleansed by your blood. Oh Lord, show us your mercy and grace. Take us to your holy place, forgive our sin, and heal our weak. We long to live in your presence once again. Show us your mercy and grace. Take us to your holy place, forgive our sin, and heal our weak. We long to live in your presence once again. Maraming pong salamat.
Maraming salamat po sa ating Malolos and Anga Church. So, nagsimula sa All We Like Sheep Have Gone Astray, pero we were able to see the beauty of the cross. Kaya naman po, tayo ay naligtas. Mula po sa kaligtasan na natanggap po natin mula sa Panginoon, patuloy na ipinapangaral po ang Ebanghelyo sa iba't ibang lugar, ngunit sa pagdami ng mga kapatid ay kinailangan din po ng mas malaking gathering places. Kaya naman po, noong September 21, 2024 ay nagkaroon ng church building inauguration ang Manila Central Church para sa kanilang extension building. Panoorin po natin ang kanilang inauguration video. Noong March 1998, nagsimula ang misyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng isang pamilya mula sa Imos, Cavite. Walang determinadong brothers and sisters ang nagtipon sa bahay upang makinig ng salita ng Diyos at magkaroon ng fellowship. Habang patuloy na dumarami ang mga kapatiran, kailangan ng mas malaking lugar para sa mga pagtitipon. Kaya naman, isang bagong lote sa Pilipinas Avenue, UPS 5, Parañaque City, ang nabili noong 2011. Noong February 2012, ginanap ang groundbreaking ceremony para sa bagong church building at nagsimula ang pagtatayo noong June. Ang inauguration ng bagong church building ay ginanap noong April 2013. Community quarantine is hereby imposed in the entire of Metro Manila. Sa kabila ng mahirap na sitwasyon, nakakamangha dahil ang Ebanghelyo ay hindi nagagapos at maraming kaluluwa ang nakatanggap ng kaligtasan.
Maraming salamat po. So nakita natin kung paano ang gawain ng Panginoon ay nawi-witness natin or nararanasan po natin dito po sa Pilipinas. Kaya naman po, totoo na the power of God that works in us ay nararanasan po natin at patuloy nating raranasin po sa taong 2025. Hindi lamang po sa Manila Central Church ito nangyayari, kung hindi po sa iba't ibang mga churches. At isa sa mga church na nagnanais po na ibahagi ang kwento ng evangelism sa kanila ay ang Marilao Church. Sila po ay aawit papuri ng Preaching the Cross kasama po ang pagsasadula ng evangelism sa kanilang lugar. I-welcome po natin ang Marilao Church. Pwede po ano? Side po, side. Akapela. Hindi po, hindi po. The lowest of the low, wretched sinner I am, so unworthy, but you call me. With my faith and hope in you, I will not be ashamed. You have called me to preach the cross. Where you send me, I will go. If it's for you, my Lord, for I'll always proclaim the cross. The fragrance of your blood covers all of the earth. I will preach, I will bear the cross. If I live for you. If I die for you. I belong to you. Will I forget by the power of the cross, by the hope of the cross, Jesus Christ alone will live in me. I'm the lowest of the low, wretched sinner I am, so unworthy,
but you called me. With my faith and hope in you, I will not be ashamed. You have called me to reach the cross. Where you sent me, I will go. This is for you, my Lord, for I always proclaim the cross till the fragrance of your blood covers all of the earth. I will preach, I will bear the cross. If I live for you. If I die, I die for you. I belong to you. Till I by the power of the cross, by the hope of the cross, Jesus Christ alone will live in me. I live for you. If I die, I die for you. I belong to you. Till life or death. By the power of the cross, by the hope of the cross, Jesus Christ alone will live in me. If I live for you. If I die, I die for you. I belong to you. Till life or death. By the power of the cross, by the hope of the cross, Jesus Christ alone will live in me. If I live for you. If I die, I die for you. I belong to you. Till life or death. By the power of the cross, by the hope of the cross, Jesus Christ alone will live in me. If I live for you. If I die, I die for you. I belong to you. Till life or death. By the power of the cross, by the hope of the cross, Jesus Christ alone will live in me. Unto lowest of the low, wretched sinner I am, so unworthy, but you call me. When my faith and hope in you, I will not be ashamed. You have called me to preach the cross. My love for you is the cross. My love for you is the cross. My love for you is the
Salamat po, Marilao Church, sa pagbabahagi po sa atin ng kwento ng kanilang church sa pamagitan po ng kanilang kantang Preaching the Cross. So sa pagpipreach natin ng napakahalagang salita ng Diyos, ay ipinaparating din natin yung pag-ibig ng Diyos. Nararanasan din natin yung pag-ibig ng Diyos. Kaya naman po, ang susunod na magbabahagi sa atin ng pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng memory verse at praise, ang Malasiki Church. Kaya naman po, i-welcome po natin ang Malasiki Church. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na kompyang o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung mayroon akong kaloob ng propesiya at naunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung mayroon akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, subalit wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapapakinabang. Ang pag-ibig ay matiisin. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin at mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos. Hindi nito ipinipilit ang sariling Hindi magaspang ang kilos. Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapasan nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay walang katapusan, subalit maging mga propesiya ay matatapos, maging mga wika ay titigil, maging mga kaalaman ay lilipas. Sapagkat ang nalalaman natin ay bahagi lamang at tayo ay nagsasalita ng mga propesiya ng bahagi lamang. Subalit kapag ang sakdal ay dumating, ang bahagi lamang ay magwawakas. Nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata, nangangatwiran akong gaya ng bata. Ngayong ganap na ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Sapagkat ngayon malabo na nakikita sa isang salamin, ngunit pagkatapos nito ay makikita natin ng mukhaan.
ngayon bahagi lamang ang nalaman ko. Ngunit pagkatapos nito ay lubos kong makikilala kung paanong lubos na ako'y nakikilala. Ngayon ay nanatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Salita kong gaya ng mga tao at anghel, walang pakinabang.
Maraming salamat po sa ating Malasiki Church na umawit po ng pag-ibig. So, nakita po natin ang pag-ibig ng Diyos na kumikilos po sa ating churches at ito ay ibinabahagi po sa mga taong hindi pa po nakakaunawa ng pag-ibig ng Diyos. Kaya naman po, ay meron tayong mga churches na patuloy na ibinabahagi ang mabuting balita, hindi lamang po sa mga community, kung hindi ganun din po sa mga paaralan. Isa sa mga masigasig na nag-evangelize po sa mga school ay ang San Jose del Monte Church. Kasalukuyan, nag-evangelize po sila sa mga kamataan sa pamagitan po ng campus evangelism at nagsasagawa rin po sila ng campus ministry or fellowship. Kaya naman po, panoorin po natin ang videong ito patungkol po sa campus evangelism ng San Jose del Monte Church. Citrus National High School Campus Group
Fighting! BSU Campus Group, fighting! Sa Pampalay National High School Group, fighting! College Campus Group, fighting! Still be my vision, O ruler of So it all starts with the vision. Maski kakaunti, but they have the vision para po makapag-evangelize. Kaya naman po, sila po ay nakapagpatuloy po para sa campus evangelism. Okay po? So nawa po, dun sa mga kabataan na medyo nanghihina po kung paano magsa-start ang campus evangelism sa inyong school. So mula po sa inyong napanood ay magkaroon kayo ng encouragement. It starts with your vision. And from your vision, maaari pong magkaroon ng fellowship, invitation, and then eventually evangelism. Mula po sa San Jose del Monte, pumunta naman po tayo sa southern part ng Philippines. Ang mga churches natin mula po sa Mindanao ay naghanda po ng awit papuri na Standing on the Promises of God, pero ito po ay Visayan version. So, i-welcome po natin ang ating mga kapatid from Mindanao. Inyo lahat. Kami na po taga Mindanao. Napunta ka na ba Mindanao? Hindi pa po, di ba? Yes. Ako din po sa this year, first time po sa Mindanao. Nasa Mindanao, meron na po 20 million mga tao sa Mindanao. Tapos doon po mga 31 province and 7 region. Pero only, we have the 6th church. Davao Toril Church, Sultan Kudarat Church, Santo Niño Church, and then sa Cagayan de Oro, Tablon, Hingok Church na po. Kaya mga 5 ministers, tapos church na po. Kaya we will sing this Bisaya version song. Kaya when you listen this one, please pray for the Mindanao mission.
Maraming salamat po, Mindanao Churches. Muli po, one more time, a round of applause para sa ating mga kapatid. So, wag nating kalimutan na isama sila sa prayer natin. Katulad ng nabanggit po ni Pastor Lisang Rocky, ilan lamang po ang churches natin sa Mindanao. So, let's have prayer and vision po para sa Mindanao. So mula po rito ay magbabahagi naman po sa atin ay ang isa pang church ng pagkilos ng Holy Spirit po. Sa pamagitan po ng church na ito ay marami po na ring na-establish na mga churches. Nais pong ibahagi ng Quezon City Church ang pagkakatatag po ng mga churches sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Panoorin po natin ang video ito. Noong 2008, ang Quezon City Church ay naitatag. Sa pamamagitan ng gabay ng Panginoon, ang Quezon City Church ay lumago sa pananampalataya at naging instrumento sa pagliligtas ng maraming kaluluwa. Sa pamamagitan ng mga panalangin at sakripisyo, ang mga cell groups na mayroong sapat na membro ay naging isang church. Ang Caloocan Church, Valenzuela Church, at ang Quezon City East Church. Ngunit ang gawain ng Panginoon ay hindi natatapos dito. Ginamit rin niya ang Quezon City Church upang mapalawak ang ebanghelyo sa mga probinsyang mahirap puntahan. Sa pamamagitan ng masidhing panalangin ng mga kapatid upang maipalaganap ang ebanghelyo sa kanilang pamilya na nasa kanilang mga probinsya, maraming mission trips ang naganap sa pamamagitan ng Quezon City Church kasama ang Menti Churches at ang ating minamahal na mga kapatid mula sa South Korea upang magdaos ng mga Bible Seminar. Para sa kapakanan ng ebanghelyo, maraming bagay ang dapat na isaalang-alang bago sumabak sa espiritual na digmaan, lalo na sa pagiging lubos na nasasakapan ng salita ng ating Diyos. Gayun din, ang mga kapatid ay nag-ipon para sa kanilang transportasyon at maging ang mga miyembro na hindi nakasama sa mission trips ay nagbigay ng kanilang offering bilang financial support at naghanda ng mga regalo. Sa kabila ng hindi komportable at mahabang biyahe, ito ay naging kagalakan ng mga kapatid sa pamamagitan ng pag-awit ng mga himno para sa Panginoon at ang inaasahan na masaksihan ng kapangyarihan ng Diyos. Na walang sinayang na oras, sa kanilang pagdating, sila ay naghanda ng mga kakailanganin at lugar para sa Bible Seminar at inimbitahan hindi lamang ang kanilang pamilya, ngunit pati na rin ang mga nakatira sa kanilang lugar at maging ang kanilang mga nakilala sa daan. Sa kabila ng mission trip na ito, sinubok ng Diyos ang pananampalataya ng kapatiran sa pamamagitan ng mga kahirapan. Mula sa masamang panahon na naging dahilan ng pagkaantala ng sermon sa Apari, Cagayan, hanggang sa pagkawala ng kuryente na nagdulot ng madilim at hindi komportableng sitwasyon habang ang Bible Seminar ay nagaganap sa Sibuyan, Romblon. Ngunit, ang mga kapatid ay hindi napanghinaan. Sa halip ay nanalangin ng mataimtim para sa kaligtasan ng mga ligaw na kaluluwa na nakikinig ng ebanghelyo. Pagkatapos ng mission trip na ito, ang Quezon City Church kasama ng Menti Churches ay patuloy ang komunikasyon sa mga kapatid na naligtas sa ginanap na Bible Seminar. Ito ay katulad ng ginawa ni Apostol Pablo sa mga iglesia upang malaman ng kanilang kalagayan at palakasin ng mga kapatid na magpatuloy sa kanilang Christian life. Ang gawain ng Panginoon ay hindi natatapos dito. Ang Quezon City Church ay nagpapadala ng mga minamahal na kapatid sa bawat mission branch upang maalagaan ng mga bagong ligtas na lumago sa pananampalataya. Kahit na ito ay makakaapekto sa Quezon City Church, ang pagpapadala ng mga sundalo ng Diyos ay ayon sa kanyang kalooban. Ito ay katulad ng kung paanong pinadala ni Apostol Pablo sina Tito at Timoteo upang mapalawak ang teritoryo ng ebanghelyo. Noong 2022, ang unang mission trip sa Ballesteros, Cagayan ay naganap. At pagkatapos ng 1 taon, ito ay naitatag bilang Ballesteros Church. At 3 pang churches ang malapit na ring maitatag. Una, ang kasalukuyang Cell Group 1 ng Quezon City Church ay mabilis na dumarami ang bilang, partikular sa lugar ng Tondo, Manila. Sa
pamamagitan ng mga panalangin at sakripisyo ng kapatiran, ito ay may tatatag bilang Tondo Church. Ikalawa ay ang Tagaytay Mission Branch. Ito ay salitang binibisita tuwing linggo ng mga ministers mula sa Quezon City Church, Menti at nearby churches upang magdaos ng Sunday sermon sa hapon sa tahanan ng isa sa ating mga kapatid. Maitatatag naman ito bilang Tagaytay Church. Sa kahuli-hulihan ay ang Sibuyan Mission Branch. Sa taong ito ng 2024, 2 Sibuyan Mission Trips ang naisagawa para maibahagi ang ebanghelyo sa mga pamilya at kapitbahay ng ating mga kapatid. At upang maalagaan ang mga bagong naligtas na kapatid, ang iba nating kapatiran ay nanatili doon ng ilang buwan upang sila ay palakasin sa pamamagitan ng recorded Bible seminars at sa pakikinig ng salita ng Diyos tuwing linggo. At hindi magtatagal, sila ay magiging Sibuyan Church. Mula sa patotoo ng aming minamahal na Head Pastor Hong Unso, ang dahilan kung bakit namin ginagawa ang ministeryong ito, una, dahil ito ay utos ng Diyos. Ikalawa, dahil ang isa sa ating slogan ay ang mapalawak ang teritoryo ng Ebanghelyo hindi lamang sa Quezon City kundi maging sa lahat ng mga lugar sa Pilipinas. Kung ipahihintulot sa amin ng Diyos na ipangaral ang Ebanghelyo, kami ay susunod, kahit na ito ay sobrang layo pa mula sa Quezon City Church. Dahil si Pastor Hong ay nalipat sa Quezon City Church hanggang ngayon, kasama ng mga kapatiran at ng Menti Churches, hindi kami hihinto na maipalaganap ang Ebanghelyo at patuloy na gagawin ang aming makakaya. Si Pastor Hong ay kinailangan na sumailalim sa operasyon sa Korea dahil sa kanyang injury sa paa at manatili doon para sa pagpapagaling, siya ay nagbalik dito ng sandaling panahon pagkatapos ng 2 buwan dahil sa utos ng Diyos. Sa kabila ng pangangailangan ng aming church building para sa renovation, wala kaming pinag-aalala. At kahit na ang Quezon City Church ay bumababa ang bilang dahil sa pagtatatag ng churches sa iba't ibang mga lugar, wala kaming kinatatakutan. Dahil kami ay naniniwala na muling pupunuin ng Diyos ang Quezon City Church ng mga bagong ligtas at ang kanyang gawain sa pagtatatag ng mga iglesia para sa ebanghelyo sa iba't ibang mga lugar ay magpapatuloy hanggang sa kanyang ikalawang pagdating. So para sa mga kapatid natin, huwag pong matakot mag-evangelize maski po sa mga inyong kamag-anak sa mga probinsya. At kung tayo po ay manghina, huwag nating kalimutan yung verse na ibinahagi sa atin kanina, Isaiah chapter 40, verse 31. May panibagong lakas na ibibigay po sa atin. Kaya naman po, ay nawa sa mga churches na nakapagbahagi po sa atin kung paano kumikilos ang Panginoon sa kanila sa pamagitan ng campus evangelism at sa pag-establish ng mission branch, mas magkaroon po tayo ng pagnanais na makapag-evangelize sa taong 2025. Ano po ulit ang ating theme for this year? Kaya naman, mula sa theme na ito, ay magbibigay po ang Ortigas Church ng drama. So, i-welcome po natin ang Ortigas Church. Opo. Kanina.
Magandang gabi po mga kapatid. Ako po si Sister Leia. Matagal na po akong nakaunawa ng kaligtasan. Tungkol naman sa aking buhay, alam kong hindi po naging madali at talagang walang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos sa akin. Dahil sa pagnanasa ko dito sa mundo, mayroong malaking disiplina sa akin ng Panginoon at lubos po akong nagbago. Ganito po ang nangyari sa aking buhay, Kristiyano. Nak! Leia, halika na dito. Sama mo na ako kumain. Nak! Halika na mamaya na yan. Baka gutumin ka pa lalo. Pero nak, wala akong kasama dito. Samayan mo na ako. Leia. Masyado ka ng maraming iniisip. Bakit kaya hindi ka nalang magpahinga mo? O di kaya, sumama ka sa mga kaibigan mo. Para kahit paano, nalilibang ka naman. Huwag mo na alalahanin ng inay mo dahil ayos lang naman siya eh. Magpakasaya ka. Deserve mo yun. Lahat ng tao, nakapot ang sumaya at lumigaya. Mamuhay ka na walang ibang iniisip, kundi puro sarili mo lang at puro kasiyahan lang. Huwag mo na munang isipin yung church na yan. Saka mo na lang isipin ang kaligtasan ng nanay mo. Marami pa namang oras eh. Maniwala ka sa aking Leia. Magiging marangya ang buhay mo kung mag-e-enjoy ka. Hello? Hello? Mika? Hi girl, how are you? Ito, ayos lang. That's good to hear though. Girl, actually, we were planning kasi to have a lunch dun sa Royal Floor and BGC. And you know, since you're my friend, I thought that maybe you should join. So, are you Jiba? Sure naman. Grabe naman to. Siyempre, oo. Wow, that's nice. Actually, let's just meet na lang there like around 12 p.m. para saktong lunch. 12 p.m. Ay, I forgot. Don't you have church that time? Aren't you going? Di na muna. Tinatamad kasi pumunta ng church eh. Oh, really? So nice. Alam mo, let's continue this chit-chat talaga tomorrow, ha? Talaga. Okay, bye! Ay, nako. So tagal. Girls. You know what? I'm sad pala, talaga. Good afternoon po. Here's the menu po, madam. But we're still waiting for someone so maybe later na lang. Okay Thank po. you!
Girls, you know ba, I'm sad. Kasi a while ago, my limousine just get bobbled under the sun. Oh, Yeah, that's I so cannot. sad. And guys, you Yeah. know that I have new collection Yeah. of Gucci. Yeah, really. It's so nice. It's so good. Okay, did you know that I ride a horse backwards? Yes. How about you? Me and my boyfriend will go to the concert tomorrow. Oh, really? That is so nice. But I'm She's so planning. tagal. Tagal Oh, yan. guys. There she is. I'm Okay. sorry I'm late. Where you galing? You're so tagal, girl. Sorry naman. Okay, it's fine. Let's eat na. Yeah. Waiter. Please. Thanks. Spicy. Actually, we're going to Everything, order everything. everything, yeah. It's on me, guys. Everything. It's on me. Yeah. Don't worry. Don't worry. It's on me. Thank you, Kiteki. Go, girl. Girls. Wait. Girls. Wait. My Malda. Wow. Girls. Oh, girls. I have something to tell you all. I have the new iPhone 16 Pro Max. Yes. It's so good. Thank you. Okay, shut up muna, girl. What again? Guess what? May deliver din akong new iPhone. Okay, ang OA. Mamaya, ipipick up ko Totoo ba pa yan? later after school. How about you? Uy, girls, ano ba? Masyado naman kayo maingay. Hindi ko naririnig yung sinasabi ng boyfriend ko. Babe, I'm sorry, ang ingay kasi nila. Maybe later na tayo mag-call. Ew, is that even a farm? Ano bang breed niyan, sis? I knew it. German? Shepherd? Anyways. How about you naman, Leia? Don't you have a new iPhone or anything? You know, just like us. Pa kayo girls, just chill. Bibilan din ako ni Mami soon, no? Okay, let's stop na dit. Okay, I'm so gutom na. I'm so hungry. Okay. Yeah. Okay. Let's eat na. Oh, there is it. Thank you. Hi, Thank you, Kiteki. Let's eat. Brother. Akala ko ba, Ma? Wala kang pera? Ano yan? Kailangan ko kasing mag-ipon. May kailangan kasi akong bilhin eh. Kuya pala pinapabao mo na lang lagi sa akin. Tigbe-20, Ma? Sorry na. Kumakain naman ako para makitain eh. Pero ipapabayaan mo ako! Napag-iiwanan na nga ako eh! Yung mga klase ko may bagong gamit na, tapos ako wala pa rin! Halos lumang-luma na to, Ma! Oh! Ganyan ba natutunan niyo sa church ninyo? Lagi mo sinasabi. Walang kinalaman ang pag-church ko dito, ha? Pabaya ka lang sa anak mo! Leia! Tao po. Tao po. Shopee po. Tao po. Tao po. May tao ba dito? Ano yun? Ay, ma'am, kayo po ba si Miss Tina? Ay, oo, ako nga ho yun. May Shopee po pala kayo, ma'am.
Ay, nga pala. Kaya ka na ha, kung puro barya. Naipon po. Ha? Sige, ayos lang po, ma'am. Salamat ha. Sige po. Ay, wait lang po pala, ma'am. Ay, sige. Picture lang ko lang na po. Ayos na po. Thank you po. Devil sound po. Ngayon? Gagawin? Devil sound po. Leia, masyado mo namang ginalingan. Kaya proud na proud ako sa'yo eh. Kaya lang parang naawa ka sa kalagayan ng mama mo. Kumaawa din. Kung gusto mong maligtas ang mama mo at mapalapit sa Diyos, sabihin mo sa Kanya kung gaano kahirap ang buhay ninyo. Para isipin naman niya na yung perang iniipon niya, ay huwag niya sarilinin. Baka mamaya may ibang pinagkakabalan ng nanay mo. O baka hindi na ikaw ang priority niya. Mag-isip ka, Leia. Mag-isip ka. Mag-isip ka. Nak! Leia! Leia, halika dito, dali. May papakita ko sa'yo. Nak, may regalo ko sa'yo. Nak, dali, suotin mo to. Bagay ito sa'yo. Pwede mo yung suotin pagpunta mo sa church. Bakit? Hindi mo gusto? Suotin mo bagay sa'yo. Ayaw ko to! Ayaw ko pumunta ng church. Kahit ano to, suotin ko, ma! Ano to? Leia, ano ba talaga nangyayari sa'yo, nak? Bakit ka ba nagkakaganyan? Dahil sa'yo! Dahil ganito tayo, ma! Pero, dati, lagi mo sinasabi sa akin na hindi naman tayo pinapabayaan ng Diyos. Puro ka na lang dati ng dati! Matagal na akong hindi nag-church, di ba, ma? Anong silbi nito? Wala na yan! Itapon mo na lang! May regalo ko sa'yo. Dali, suotin mo. Bagay sa'yo to, pwede mo suotin pagpunta mo sa church. Bakit? Hindi mo gusto? Maganda to. Sukatin mo, dali. Bagay to pa. Hindi ko kailangan yan. Ano ba? Kaya pupunta ng church na kahit ang susuotin ko, hindi ko kailangan ng damit na yan. Kung saan pa yung galing. Dahil sa'yo. Dahil ganito tayo. Na mahirap lang tayo. Hindi ko matatanggap na mahirap pa rin tayo. Puro ka na lang. Dati ng dati. Matagal na yun na. Matagal na ako hindi yung mahati ng church, di ba? Wala na rin naman ang silbi yan. Tapon mo na lang. Akala ko ba wala ka ng pera? Eh ano pala yan? Kaya pala binabaw mo sa akin lagi na lang, tigba 20. Na mag-iwanan na ako.
Hello anak, kumusta ka na? Pasensya na kung sa pamamagitan ng liham na lang ko sumulat. Alam kong busy ka at wala ka ng oras para masamahan ako. Lumalaki ka na at marami ka na ring mga kaibigan na kasama. Kaya sa tuwing uuwi ka ng bahay, lagi kita pinaghahanda ng hapunan para hindi ka magutom dahil alam kong pagod ka. Madalas ko rin nakikita ang Biblia mo na nasa kwarto at hindi mo na nagagamit. Dati, narinig ko ang panalangin mo noong bata ka pa, na balang araw, sana maligtas ako. Hindi ko man naiintindihan ang panalangin mo, pero alam kong napakahalaga ng bagay na yun. Kaya kapag may pagkakataon sana, maisama mo ako sa church na ina-attendan mo ha. Gusto ko rin makilala ang Diyos katulad mo. Kung ako'y tumanda na, huwag mo sanang isipin na pabigat na ako. At kung hindi na ako ganong makarinig, huwag mo sana akong pagagalitan o sigawan man. At kung ako'y matanda na at hindi na ako nakapagsalita ng maayos, magawa mo pa rin sana akong intindihin at unawain. Hanggat nabubuhay pa ako at malakas pa, palagi kitang aalagaan at pagprotektahan. Love, Mama. Gayunpaman, nagpapasalamat ako sa Panginoon na binago niya ako. Meron na po akong asawa at 2 anak. Ligtas na po sila at magkakasama na po kami uma-attend ng church. May mga kailangan pa kami ma-evangelize kaya gagawin namin ang lahat na aming makakaya habang nabubuhay kami. At sa Panginoon na lang ako umaasa sa lahat ng araw na aking buhay. Sana po maging aral sa atin ang aking kwento. Maraming salamat po. Drama po mula sa Ortigas Church. Muli po, let's give them a round of applause. So yung kwento niya ay 10 years ago, pero maaring sa atin ay just last year ay hindi natin napagtuunan ng pansin ng ating Christian life. Maaring last year, katulad din ng buhay ni Leia na nagtuon ng pansin sa mga makamundong bagay. But what is the good thing is, narito tayo ngayon sa 2025 New Year's Retreat para magkaroon tayo ng panibagong lakas at maranasan natin yung kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa atin sa 2025. Those things are in the past, yung ating mga maling nagawa sa 2024, but may mga consequence, pero one thing is for sure. Kung magkakaroon tayo ng resolution na muling tumayo para sa ating Christian life, tutulungan tayo ng Diyos na makabangon at makagawa ayon sa Kanyang kapangyarihan. So, are you ready for 2025? Yes. Para matapos po tayo sa ating General Fellowship, tinatawagan ko po ang Minister in Charge ng Kailaway Church, si Pastor Boyet De Paspo. Okay, masaya po kayo? Okay, so sana nagkaroon ng magandang mensahe
sa ating mga napanood at narinig. Okay po, so tayo po ay manalangin. Mahabagin naming Diyos, nagpapasalamat po kami una sa dakilang biyaya na tinanggap namin na hindi kami karapat-dapat na makapasok sa buhay na walang hanggan. Dahil gumawa kami ng maraming kasalanan laban sa iyo at labag sa iyong kautusan at salita. Subalit salamat po sa pag-ibig at habag ng Diyos sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesus. Binilang niyo po kami, pinatawad niyo po kami, at binigyan niyo po kami ng buhay na walang hanggan sa pagdanak ng dugo ng aming Panginoong Hesus doon sa cross. At ngayon kami po ay nagtitipon para sa patuloy na pagpapalago sa aming buhay Kristiyano, lalo na po sa bawat isa sa amin na sumama sa New Year Retreat dito po sa 2025. Alam namin, Panginoon, ang aming pananampalataya ay dadaan sa maraming pagsubok, pagsasanay, mga challenge sa pagpasok ng 2025, lalo na po sa pagnanais namin na makaakay pa ng mas maraming kaluluwa. Kaya tutulungan niyo po ang bawat isa sa amin, ang mga iglesia na ginagamit niyo po, ang mga pastors, ministers, mga evangelists po, ang mga brothers and sisters, tulungan niyo po kami na ang ebanghelyong ito ay maipalaganap namin. Bago po kayo dumating, matagpuan niyo po kami na nagtatapat sa inyong harapan, gumagawa sa dakilang kalooban ng Diyos. Kaya naman po sa New Year Retreat na ito, sa lahat ng mga sumama, hindi lamang po kami na-entertain, hindi lamang po kami pumalakpak, naging masaya. Nawa ang mga aral, ang mga lesson na nakita namin, narinig ng aming mga tenga, ay pumasok sa aming puso, magkaroon kami ng pagnanais at pangarap sa pagpasok ng 2025. Maraming kaluluwa ang madala namin sa iyong paanan. Maayos po ang aming mga Christian life. Sa lahat ng aming mga kahinaan at kakulangan, kayo po ang magpuno. Tulungan niyo po kami na maging matapat sa paglilingkod, sa pagsunod sa inyong kalooban. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaisa bilang isang iglesia. Dali niyo yung aming mga paa kung saan may mga kaluluwa na nagnahanap ng katotohanan at kaligtasan. Samahan kami ng Espiritu ng Diyos, patnubayan kami, Panginoon. Kaya hanggang sa matapos po ang New Year Retreat na ito na aming ginaganap, ay pakisamahan niyo po kami, Panginoon, hanggang bukas, hanggang sa aming pag-uwi. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng mga aral, sa lahat ng mga salita na aming narinig, nakita ng aming mga mata. Nawa pong lahat ng ito ay magbigay sa amin ng biyaya, magbigay sa amin ng aral, at maisagawa po namin sa aming mga buhay. Kaya salamat po sa lahat, Panginoon. Ikaw po nawa ang mapapurihan, mabigyan ng kaluwalhatian hanggang sa matapos po ang gawain ito. Samahan kami patuloy ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Bigyan kami ng salita, punuin kami ng mga pagpapalang espiritual upang pagbalik po namin sa aming mga iglesia ay meron kaming kalakasan, meron po kaming kapangyarihan para magamit po sa ebanghelyong ito. Maraming salamat po sa gabing ito. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay po.